Isa-isang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga katanungan hinggil sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ng Pangulo na hindi siya nakialam at hindi niya pwedeng idikta ang aksyon ng mga kongresista dahil isang independent body ang Kongreso. Nilinaw rin ng Pangulo na hindi niya kaalyado ang mga naghain ng impeachment complaint laban kay VP Duterte. At may live report si Clazel Pardilla. Daniel, pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may kinalaman siya sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Diretsahang sinagot ngayong araw ni Pangulong Marcos ang tanong kung may kaugnayan siya sa impeachment complaint laban kay Duterte. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. I do not give guidance to Congress. We are independent of each other. Kahapon na-impeach si Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos suportahan ng mayorya ng mga mambabatas ang ika-4 na impeachment laban sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Numero 1 sa listahan na pumirma ang presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, habang ang ika-215 at huling signatory ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Una nang nakiusap ang presidente sa Kongreso na iwasan ang paghahain ng reklamo para patalsikin si Duterte. Bagaman wala raw naghain at nakinig ang kanyang mga kaalyado, hindi ito suportado ng ilang grupo na naging dahilan ng pag-usad ng impeachment complaint. Wala na raw atrasan sa oras na maihain ng impeachment complaint dahil tulad ng isang batas na ipinal sa Kongreso o Senado, hindi na ito mapipigilan at kailangan ng dumaan sa proseso. Kaya nang hingi ng presidential son ang opinyon ng kanyang ama, ito ang sagot ng presidente. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. I didn't know you'd be the first to sign it. Nasa Senado na ang bola na siyang magsisilbing impeachment court, pero nag-adjourn na ang sesyon kahapon at babalik lang sa ikalawang araw ng Hunyo pagkatapos ng eleksyon. Malaking tanong kung magpapatawag ba ng special session ang Pangulo. Narito ang kanyang tugon. If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senator kung pwede ba mag-special session, sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin, may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. It's up to them how they decide to have their trial. When they have their trial, what are the rules for the trial, how they will conduct it. 7 articles of impeachment ang naging basehan ng Kongreso, kabilang ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, malversation of public funds at committed high crimes tulad na lamang ng kill plot o naging banta ni Duterte laban kay Pangulong Marcos, Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Arneta Marcos. Pinagbatayan din ang maling paggamit umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education na una ng sinayasat ng Kamara. Kasama rin sa reklamo ang panunuhol dahil sa pamamahagi ng mga sobrang may laman ng pera sa ilang DepEd officials noon. Daniel, positibo ang presidente na walang magiging epekto sa ekonomiya o sa pagsaserbisyo sa taong bayan ang nangyayari o inihaing impeachment laban kay Duterte. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Daniel. Maraming salamat, Clazel Pardilla.